ito. Ayan, balikan natin. So, ayan, vision. So, I just realized na yung vision pala na yan, hindi siya nagiging clear sa unang-una. Ibig sabihin, sa paulit-ulit na dinidiscuss sa'yo, dyan siya nababago yung mindset na meron ka. Nababago din yung pananaw mo sa buhay. Nababago din yung pananaw mo sa bagay-bagay. Kaya naman pala minsan, yung ibang tao, parang, alam mo yan, nagbe-business siya, then after niya, nalulost na rin siya. Bakit? Kasi nga, yung vision, hindi clear. Kaya kailangan mentors as much as possible. Kayo sa team sa Riyadh, team sa Hong Kong, and at the same time sa ibang team, sa mga ibang international teams natin, dapat ito talaga yung pinakauna. Ito din yung dapat gawin mo. Once na napajoin mo yung friend mo, kailangan chikahin mo din. May time talaga na i-share mo sa kanya yung vision mo, kung bakit mo ginagawa yung I am, kung anong gagawin nyo dito. 'Di ba? Alam mo yung parang, yung mga example, imaginein mo yan, dreamer kayo, tapos habang ano kayo, mag-best friend kayo, uy, di ba, ito gawin natin, mag-shopping tayo, ganun. Yung mga ganun, minsan kasi nasistick tayo, nakakalimutan natin, yun yung nagpapa-excite sa atin eh. Diba? So balik mo dun. Dapat ikaw, yung dapat yung parang dating, alam mo yan, yung bata ka, parang ganun. Dapat yung excitement mo nandyan pa rin. Dapat alive yan. At yung goal mo, as a leader, kailangan ma-transfer mo yung vision sa ibang tao. Day! Bunggagid niya daya! Trabahoon, tagid niya day! Kay amuning matabo sa aton. O, manggaranon kita yan! Yung mga ganon na moments, yun eh. Oo no, grabe. Hay naku, mapuli na lang ko dahil sa Pilipinas. Yaya, pag amuna. Oh, mga like that. In short, yun yung mga bagay kasi na nakakalimutan natin. Pinapiin mo lang siya, then after na, ano kayang gagawin ko? Masyadong naging stiff tayo, no? Nakalimutan mo yung maging dreamer talaga, yung bata. 'Di ba? Ano ka ng bata ka, lahat pinaniniwalaan mo, lahat okay, lahat possible, 'di ba? Pagka may ano ka, may nakita kang, wait lang ha. Wait lang, mentors. Ha? Kailangan ko sa isip. I'm back! Ayan, kumuha na lang ako ng headset kasi umuulan, so nagsascatter yung sound. Ayan, Mins. Mentors, sound check. Am I loud and clear? Loud and clear? Okay. Okay, going back. So, ayan. So, speaking. So, yun yung vision, di ba? Parang ganito. Yung bata ka pa, nakakita ka ng kumot, nilagay mo sa likod mo, ikaw na si Superman. Di ba? Tapos, feeling mo, kaya mo nang lumipad. Di ba? Mga ganun na moment. Tapos, ano pa? Nakakita ka ng bato, muntik mo na lunukin. Bakit? Ikaw na si Darna. Oh, di ba? May bathtub, pinuno mo ng tubig. Ikaw na si Little Mermaid. Parang ganun. Ibig sabihin, sobrang imaginary at the same time, lahat walang imposible. And at the same time, ano ka din, fearless, di ba? Yung tipong pagka kinarga ka ng tatay mo, tapos itatapon ka, bakit natatakot ka ba? Hindi naman di ba? Tatawa ka lang nun, di ba? Tawa ka ng tawa, pero hindi mo alam kung maiisip mo, shucks, wag ka nabitawan pala ako nito. Shucks, bagok ulo ko. Di ba? Pero hindi mo naisip. Kasi nga, you are so fearless at the same time. You are so, 100% naniniwala ka sa mga bagay-bagay na nai-imagine mo. At yun yung dapat na gawin mo din pag nandito ka sa business na to. Ilabas mo yung pagiging dreamer mo, yung pagiging creative mo sa business. So, ibig sabihin, dapat ganun pa rin pala tayo. Dapat visionary pa rin pala tayo. Dapat nakikita natin what's ahead of us. Bakit? Kasi dyan magsisimula lahat eh. And ang goal mo dito, mentor, kailangan matransfer mo din yung vision. Kagaya nito, Bauday, join ta, basta mo ni brahon mo o pag nagpwesto ka di, goal tagid niya.
Bilog nga nga Pilipinas, downline ta. Wow, grabe. Di ba? Yung mga ganun na moment, yung sasabihin mo sa friend mo, basta, eto gawin natin ha, targetin natin. Lahat ng countries meron tayong distributor. O, di ba? Yung mga ganun na moment, in short, mangarap ka, ilabas mo yan. And at the same time, kailangan, syempre, as mature individual, kailangan alam mo din kung bakit mo siya ginagawa. So balikan mo din kung bakit mo siya ginagawa. Usually, pagka sa atin naman din talaga, family, syempre sa sarili din natin, umpisa, parang yung mga goals natin, then later on, lumalalim din yan. Dahil sa pamilya, yun yung reason din kung bakit nasa labas din tayo, di ba? Because of our family. So yan. And at the same time, yung mga pangarap mo. So balikan mo yun. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Kasi yung mga reason mo or yung compelling reason mo kung bakit mo siya gagawin, yun actually yung reason kung bakit mas nagagawa mo yung business ng all out. So yun. Kasi madaling mag-quit pag wala kang reason kung bakit mo siya ginagawa. Part-time lang, extra income lang, madaling mag-quit. Pag nahirapan ka na, quit ka na. Di ba? So sayang din naman kasi hindi natin ma-experience yung fullness ng promise ng I am worldwide. It's because nag-quit ka na along the way. Bakit? Kasi nga hindi malalim yung reason, yung compelling reason mo kung bakit mo ginagawa talaga yung I am worldwide. Yun. And at the same time, we need to set the goals. Ayan. Kasi pagka, example, alam mo na yung reason kung bakit mo siya ginagawa. Like example, gusto ko kasi na makauwi na rin, tapos kasama ko pamilya ko, pero okay kami, sarap ng buhay namin, meron kaming anak, may kami, may yung namin, yung may bahay kami, malapalasyo pa din kahit nasa Pilipinas, mga ganon, or sabihin na natin kunin ko na sila lahat kasi okay na kami. O di ba yung mga ganon, depende sa goals mo. So sa sa reason mo kung bakit mo siya ginagawa, or sabihin na natin before man lang mamatay parents ko, dapat nabigay ko na sa kanya yung magandang buhay, yung mga ganon na reasons, then set the goal. Kasi hindi pwede na may hugot ka lang pero wala kang goal. Kasi 'di ba, sabi nga nila, people don't plan to fail. We fail to plan. Hindi kasi natin na plano kasi 'di ba? So in short, set tayo goal. So yung usually goals natin, mentor, meron tayong short-term goals. Ayan, 3 months 'yan. So in short, dapat mag-set ka ano yung goal mo for 3 months. For the next 3 months. Then we also have the midterm goal. In short, yung kalagitnaan. Dapat meron ka din ganon. 1 to 3 years from now, how do you see yourself? Ayan, Mentor Donna, 1 to 3 years from now, how do you see yourself? Mentor Rosaline, ayan, sa business natin, 1 to 3 years from now, ano na dapat yung goal mo? Ibig sabihin, nakaset na yan. Kumbaga, na-set mo na rin sa utak mo na dapat pag ganitong year, dapat ganito na ako. Ganyan. Bakit? Kasi pag hindi mo siya na-set, basta hahatawin ko to, ang ganda-ganda ng I am, ganun. Pero pag dumadating ka sa 1 year, wala kang man lang goal, 2 years, darating ka talaga sa point na feeling mo dry ka, mababagot ka, di ba? Or darating sa point na pwede ka rin magkaroon ng destination disease. Meaning yan, example, dumating ka na sa point na ang laki-laki na ng ini-income mo. Pero hindi ka nakapag-set ng goals mo talaga na long term. Anong tendency? Ma-overwhelm ka sa result mo. Nag-stop ka na agad. Hindi mo tuloy na maximize kung anong meron talaga, anong promise ng I am worldwide, 'di ba? So ano pa yung next na na sa goals natin? Long-term goal, which is 3 to 5 years. Yan talaga, mentors, ang pinaka-goal natin sa business. 5-year plan. The question is, eto mentor ha, yung totoo, sa chat nyo sa chat box, nakapag-set na ba kayo ng 5-year plan nyo sa business na to? Nakaisip ka na, ay okay, within 5 years, ito mangyari sa akin. 3 months, 1 to 3 years, ito mangyari sa akin. 5 years, ito gagawin ko. Dapat after 5 years, ito na ako. Ganyan. Sige, chat nyo nga, mentor, kung di pa. Ayan si Mentor Zoe, oh. Ayan, nag-chat siya, di pa daw. Yung iba, how about the others? Interactive tayo dito, mentor, ha? Para at least naisip, malaman ko na may kausap pala ako. Wow. Ayan, yung totoo, yung nakaano ka ba? 1 year only. Ha, ha, ha. Wow. May ha, ha, ha. Ayan, si Mentor Rosaline, 1 year only. Ayan. Actually, mentor, bakit ko naisip lang, pero hindi pa naisulat. Mentor Darlene, hindi pa. Ayan, hindi pa.
Di ba, no? Ang galing nga eh. Alam nyo bakit? Kung bakit ko din natanong sa inyo yan. Kasi, alam nyo ba, mentors, even di ba, grabe, ako din. Totoo, seryoso, ako din. Hindi ko pa naisip yung 5-year, yung talagang ipa-plot ko siya. Kasi actually, parang nagkaroon lang ako ng idea. Parang akong si Mentor Glyza. Ayan, pero ano siya, pero hindi pa siya yung talagang, yung nakaplanchado na 5 years. Yun yung reason pala kung bakit parang minsan may time pala na nababagot tayo, may times na nawawala din tayo, nalulose track tayo kasi nga yung vision natin short-sighted. 'Di ba? Pang ano lang, pang 1 year lang, pang 6 months lang, pang 3 months lang, ganun lang. Yung mga ganun lang. Pero dapat nakita nyo naman kung anong promise ng IAM. Ang laki-laki, passive income talaga means. At nagagawa na ng iba 3 years pa lang. Alam nyo bakit? Sa kaka-attend ko ng trainings, I just realized, ito yung palagi nilang inuulit-ulit. Mentor Shirley, Mentor Precious Grace Kapili, even sila sila VPI ka, 5-year plan. 5 years. Ibig sabihin, hindi siya tatrabahuin mo lang for 3 months, 1 year lang, 2 years lang. Ibig sabihin, long term mo siya talagang tatrabahuin. Pero, habang tinatrabaho mo, dapat nag-i-improve ka din. Ibig sabihin, nagle-level up ka din. So in short, dapat yun yung nakikita pala natin. At yun yung ikakast mo din na vision later on sa kanila. Kasi nga, this time, ang lawak na ng paningin mo sa tatrabahuin natin sa IAM. Kaya naman pala, talaga, world domination yung goal natin dito, mens, no? Kasi nga, hindi lang pala ito 1 year, 2 years lang. 5-year plan. Pero sa 5 years na yan, mens ha, hindi ko naman sinabing 5 years magtitiis ka. Ang point ko lang kasi parang ganito lang yan eh. Naisip mo din ba na pag nagtrabaho ka, ano yan, yung retirement until 65 years old? Di ba? Ibig sabihin, ang layo nun, ang tagal nun. Yung pinag-uusapan natin dito, 5 years versus 40 years. Di ba? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan kasi natin dito, retire rich at the same time, retire early. Yun kasi yun eh. Ibig sabihin, yung darating na time, pagdating ng 5 years mo, ginagawa mo na lang yung gusto mo, pero this time, hindi naman sinabi na hindi ka nakikita, hindi ka magbibusiness, syempre magtatrabaho ka pa din. Pero this time, hindi mo na motivation pera. Bakit? Kasi na hindi mo na siya kailangan. Yung motivation mo na, ang sarap nun, mens, no? Yung motivation mo na, yung marami kang matutulungan, magiging blessing ka sa family mo, mag-extend ka man ng blessing, hindi ka na nagpapautang, ang ginagawa mo na lang, bless na lang. Bakit? Depende na sa kanya kung babayaran niya o hindi. O, di ba? Hindi mo na kailangan mag-target na, sisingilin ko to. Di ba? Ganun. Bakit? Kasi nga, this time, out of generosity mo na lang yan, ang dami mo nang natutulungan. Yung parang ganun. So, yun yung pinaka-picture kasi dito sa I Am Mentors eh. And bakit tayo tumatagal dito sa vision? It's because I want to cast this vision to you na this is not a short-term business. Hindi lang ito ngayon lang. Ibig sabihin, mahaba yung pagsasamahan natin. So, kaya naman, brace yourself. Kailangan maintindihan mo din to. Hindi ko to gagawin ngayon lang. Gagawin ko to long term, but I'm going to build my empire. Yun. So, ayan. So, mentors, para maintindihan nyo, ganito kasi yan eh. Ayan. So, pakita ko sa inyo ha. Ikaw to. O, diba? Yan, ikaw to. Bakit ganyan yung itsura? Yan yung itsura kasi ano yan eh. Kasi yan yung itsura mo pagka nag-umpisa ka sa business. Energetic. Wow, di ba? Wow, yayaman tayo dito. Ganon yan eh. Tapos later na-realize mo, ay, ang hirap din pala. Pero di ba, sa umpisa talaga, excited ka. Yun. The excited you. Ayan. So, ito talaga yung pinaka-start mo. So, dito, mentors, pag nag-start ka, it is always from point A to point B. Ganyan siya. Ibig sabihin, may point A to point B. Dapat maintindihan mo to at makita mo rin to. So dito, syempre sa point A, syempre going ka sa finish line. So may mga step by step kang gagawin na level up sa buhay or sa business na to. So gagawin mo, world domination ang gagawin natin, mens. So now, this is it. Ano ang magiging setup natin? So first, of course, ano ka? New member. Ayan, new member ka. So, new member, syempre, as new member, excited ka. Diba? So, dito, as new member,
ito na yung time na yung naka-pay-in ka, gina-guide ka, pinapa-plug-in ka, ina-assist ka. Ito na din yung time na sobrang hungry mo. Yan. Ito na rin yung time na kung ang iba, new member pa lang, ito na yung moment na kailangan banatan mo rin siya sa visioning. Bakit? Kasi nga hindi niya pa din totally alam sa totoo lang kung ano din talaga gagawin niya at kung ano talaga ang pwedeng mangyari sa kanya dito. Yun. So, kailangan maintindihan nyo rin to mentor. Yan. Next, anong next step niyan? Ano ka na? Active member. Member ka na pero hindi ka na newbie. It's either 2 months, 3 months ka na. Ayan, 6 months ka na. Ayan. So, yun na yun. Ano pa? Next. Speaker ka na. Ayun. So, hindi ka na lang member. Speaker ka na, nagtotalk ka na sa team. Later on, wow, sa company. Why not? Diba? And later on, darating sa time, pagka okay ka na talaga, trainer ka na. Ayun. So, mentor, anong gagawin ko pag new member pa lang ako? Pag new member ka, ang pinaka-focus talaga niyan, sa part mo ha, ganito yung mangyayari. At the same time, sa mga new member mo, ganito din gawin mo. Ang focus niyan, puro invite yan. Ibig sabihin, invite, then always padaanin mo sa sa ating sistema, which is yon, yung ating beginner's guide. Ayan. So, padaanin mo sa beginner's guide. Pero it doesn't mean na example, pinapadaan mo siya sa beginner's guide. Hindi ka nagpapa-invite sa kanya. Ito pa rin talaga yung main. Bakit? Pag new member yan at hindi kumita yan, ito talaga yung totoo niyan, mens. Pwede na yang mawala. So, ibig sabihin, ang pinaka-crucial, pag example, may new member ka, goal mo din talaga na kumita siya una pa lang. Pay-in talaga. Kaya naman dapat pag-invitein mo yan. So, yan. So, kukuhaan mo ng mga guest, then after nyan, kailangan mag-invite siya. Yun yung pinaka-goal mo. So, tapos, yan. As as active member, ano yung goal mo? So, kung ikaw, new member, kailangan nag-i-invite ka. Pero kung ikaw naman yung active member na nag-i-invite na, ang kailangan mo talagang aralin na skill dito, kailangan magaling ka na mag-close deal. Magaling ka mag-close. Magaling ka mag-bridge. So, ang goal mo dito, kung hindi ka man magaling pa sa IBP, at least, magaling ka mag-intro, ABC rule, ibig sabihin yung magpakilala ng speaker. In short, ay grabe yan si mentorship, talagang hangang-hanga ako dyan, ganyan. Alam mo bakit? May sistema tayong ganyan. Kasi try mo. Ako speaker, tapos pinakausap mo. Ayan si Shin pala yan. Siya yung magtutok sa'yo. Ganun lang. Tapos taga-US pa yun. Pinakausap mo. Anong tendency? Di ba parang, syempre, okay. I'm going to talk to this girl. Parang ganun lang, di ba? Walang prestige. Kailangan marunong ka din sa ganyan. Alam mo, mentors, ito talaga yung na-learn ko nung nag-uumpisa ako. Talo ng magaling mag-ABC ang magaling na speaker. Bakit? Yung magaling na speaker yun, yung nagtutok. Pero kung siya, nagpapatok lang sa speaker, pero ang galing-galing niya mag-ABC, naku, grabe to si ganito, si speaker. Alam mo ba, etong speaker na to, ganyan-ganyan. O makinig ka sa kanya ha, grabe yan, bata pa yan. Pero tingnan mo, 3 months lang, nag-6 digits na yan na income. Oo, makinig ka sa kanya, ang lupit niyan. Grabe yan. Antindi, sobrang mabait. At the same time, magaling. Di ba? So in short, kumbaga tiniti up mo yung speaker. So ngayon, dahil nakinig talaga siya ng total, ngayon, pag ending, hindi naman ikaw nag-talk, clinose mo na lang. O di ba, ang galing? O ito gawin mo ha. Ganyan-ganyan. O sige, hanap ka ng paraan. Pag nakahanap ka ng paraan, ako naman yung tutulong sa'yo. Paano ka naman kikita sa business na to? O, gano'n na lang ginawa mo. Di ba? Clinose deal mo na lang. Ang less ng effort mo. Pero wow, tindi. Nag-pay in. Sa'yo pupunta, hindi sa speaker. O, di ba? Kaya naman yan, mentors, talagang i-maximize nyo yan. So, meron tayo mga training sa closing. So, yun yung goal mo dyan. Then, eto na, pag speaker ka na, ano naman yung goal mo? Practice. Practice talaga. Mens, nung nag-start ako dito sa business na to, ako lang mismo mag-isa. Nagpa-practice talaga ako. Yun talaga goal mo. Mag-practice ka talaga ng IBP. Kaya kailangan mo yan lalo na pag may mga napapasali ka na. Syempre, darating ang time, sino magko-close deal niyan? So, ikaw din. Ayan. Then, of course, darating sa time na trainer ka na, di ba? Trainer ka na. So, in short, anong ginagawa mo na lang? Nagko-coach ka na lang sa leaders. Nagbi-build ka na lang ng team. Ayan, yan yung ginagawa mo. Yun yung main focus mo. So, yun yung pattern mo
kung saan ka na. So question, saan ka na ngayon? Type mo, NMAM speaker trainer. Wow, trainer. Yan, sige. Saan ka na ngayon? Feeling mo, ay dito na ako. Ayan, dito na ako banda sa moment ko sa life ko. Wow, moment ko sa life ko. Ayan, active member, si Mentor Rosalyn, AM. Sige, sino pa? Yan, si Mentor Risa, AM. Yan, Mentor Zoe, AM. Yan, halos lahat no, active member. So mentor, kung example, active member ka, galingan mo mag-close. Galingan mo talaga mag-close mens, as in. Pero ganito yan. Pagkalagpas ka na ng ano, ay, eto ha, maximize mo to, practice mo to. So talagang galingan mo mag-close. Ang goal mo dito, lahat ng kakausapin mo bayad. On the spot pay in or pag kinaumagahan, bayad na yan. So in short, panggigilan mo yan, mentors. Ang goal mo dapat, lahat ng kinakausap mo bayad. Wow. Go! Diba? At least, diba, what you focus on grows. O, diba, ibig sabihin doon ka mag-focus. Ano bang skills na dapat kong i-ano? O pala, chat ka kay Mentor Mitch, Mens, ganito, gusto ko magkaroon, maka-close deal. O chat ka naman sa akin. O chat ka naman sa iba pang mentor. Ayan, pwede kayo mag-chat. Even kay Mentor, Precious Grace Kapili, i-chat mo yan. Okay lang yan. BPI ka, chat nyo kung gusto nyo. Alam nyo po, gusto ko talagang gumaling dito. Walang problema dyan kasi dito sa business natin, nagtutulungan naman lahat. Ang point ko lang, what's your focus? Yun eh. So, ganyan siya. So, talagang yun mentors. And always remember in this kind of business, 3M lang, ments. Anong 3M? Huwag kang maiinip, huwag kang maiinis, at huwag kang maiinggit. Bakit? Building takes time, pero it's going to be worth it. I tell you this, it's going to be worth it. Basihan nyo na lang yung mga nagsisimula, yung mga mga successful na mentors natin. 3 years pa lang tayo pero ang lupit ng resulta nila. Mens, never in my life na nakakita ako na 3 years, hindi walang kamada, pero passive talaga, 3 million. Shucks, ang laki, mens. Ibig sabihin, yun yung mangyayari sa atin, maniwala ka mentor, ganun din ang mangyayari sa'yo. Darating ang time. Huwag mong tingnan yung ngayon, ang tingnan mo yung future natin. Kaya naman dapat karirin mo to. Bala na yung iba kung ayaw nila. Basta importante, ikaw okay ka. Okay? So yun. Kasi yun yung pinaka-future at saka pinaka-goal natin. Ang goal natin, lahat ng ating goals, it is finished. In Jesus' name. I-declare mo na yan. Yan. So ayan, it is finished na yan, mens. Okay ba? So ayan na. Ito na, mens. So dito na. So dito tayo magano. The question is bakit yung ibang tao ang daming nag-quit? So why people quit? Simply because ito lang, bilisan lang natin dito. Ayan, 5 reasons lang naman to. Okay, reasons why people quit. First, fear of what other people will say. Tama ba? Tama ba, mens? Fear of what other people will say. Ayan, sabi ni Yes. ni Mentor Risa, tama. Ayan, may nag-yes din. Ayan, di ba? Oh, yan. So lahat talaga yung talaga ito talaga pero ito nga sinabi nila, di ba? One of the key to failure is pleasing other people. Yung reason lang naman din kung bakit hindi ka natatakot ka sa sasabihin nila, it's because hindi mo sila mapiplease. Pero always remember this. Alam nyo ba, yung mga magagaling, alam mo sinasabi nila, gagamitin ng malalakas ang mahihina. Bakit? Kasi nga, meron palang tinatawag sila na herd mentality. Ano yung herd mentality? Kinokontrol ng magagaling. Kinokontrol ng mga magagaling yung mga kaya nilang makontrol through herd mentality. Example, yung sa stock market. Alam mo ba nangyayari pala dyan? Dati daw may isang famous mathematician na ang sinabi niya, pumunta daw siya sa center ng sa stocks. Tapos inaral niya, ano ba yung mathematics behind it? And pag uwi niya, he just realized walang math sa stocks. Alam mo kung anong sabi? Psychology ang meron dun. Herd mentality. Ang ginagawa nila, kung gusto nilang ipa-buy lahat, lalabas daw sa news na ganito. Di ba? When the stocks goes up, you're going to sell, parang ganun yon, or you're going to buy, ganun, you're going to sell or buy, parang ganun. So kinokontrol nila through that.
yung nilalabas pala nila sa screen, yun yung parang naiisip ng tao na, ay hala, tumataas yung stocks, dapat ganito. Ay, bumababa, dapat ganito. Kasi nga emotion. Yun. So herd mentality. Kaya nga ang nangyayari, yung mga professional fund manager, hindi sila nagbe-base doon. Question, saan sila nagbe-base? Alam mo kung saan sila nagbe-base, mentors? Nagbe-base sila sa pagbasa ng tamang graph. So it means to say, kung sino yung knowledgeable, sila yung hindi nakokontrol. Diba? So fear of what other people will say. Anong point ko lang? Dapat mentors dito sa business natin, kailangan ikaw din, huwag ka din magpapadala-dala lang sa emotion mo or kung anong sasabihin ng ibang tao. Always remember this, yung vision, hindi sila ang nakakita, ikaw. Malamang sasabihin niya sa iyo yan kasi nga hindi niya naman din naintindihan kung anong ginagawa mo. 'Di ba? Pero mens, ikaw yung knowledgeable, ikaw yung nakakita, ikaw yung nakaalam, ikaw yung umaaral, ikaw yung nagte-training, tapos ikaw pa yung nabuburyo. 'Di ba? Gets niyo, mens? So ibig sabihin, it's about time na kailangan nakafocus ka din sa mismong ikaw muna. Ikaw muna, darating ang time, maiintindihan ka din nila. Pero ang point ko, ikaw muna. So yun. So, ito kasi yung nagpapa-down sa atin minsan eh. Kasi ayaw lang ng parents mo, ayaw mo din eh. Di ba? Ayaw din ng boyfriend ng, may isa dito eh, ayaw ng boyfriend niya, ayaw niya na din. O di ba? Ang taas-taas ng pangarap niya, ayaw lang ng boyfriend niya. Dami niyang piin. Ayaw lang ng boyfriend niya, mens. Nako, gusto niya nang mag-quit. Meron ako nalaman sa Manila, nag-quit siya dahil sa boyfriend niya. Sabi ko naman, paano kung nag-break sila? Di ba? Paano kung nag-break sila? Di, congrats, mayaman yung boyfriend niya, siya hindi. Di ba? Sad yun. Kaya nga, you can't please everyone. The best thing you can do is just to believe in yourself and do what you think is right for you. Kasi nga, ikaw yung nakakita ng vision. Alam nyo ba, mentors? Share ko lang sa inyo to. Si Mentor Shirley Sibulan, before siya naging top 1 na sobrang lakas talaga sa IAM, alam mo ba, may share ako sa inyo. Ano siya, pinalaya siya ng family niya. Oo, pinalaya siya ng parents niya, yung nanay niya. Pinalayas yan. Kasi nga, wag na daw siya mag-IAM. O, umalis nga siya. Tapos, sininabaho niya muna yung IAM. Pero ngayon, saan si mami niya? Nakita niyo yung isang picture? 'Di ba? Sa swimming pool. Tapos yung nanay niya nandun. So, sinong nag-benefit? Family niya din. Bakit? Kasi nga ikaw yung nakakakita ng vision. So, umpisa sila yung magdinega sa iyo. Pero darating yung time, sila din yung makikinabang. Bakit? Kasi para naman din to sa kanila eh. 'Di ba? Ang importante ikaw, yung alam mo kung para saan mo 'to ginagawa. Importante 'yun. So, saan ka mag-focus? Focus ka muna sa personal development mo. Ayan. Personal development is a lifelong process. It is a way of for people to assess their skills and qualities, consider their aims and lives, and set goals in order to realize and maximize their potential. So, sa umpisa, pag ikaw nag-focus ka sa personal development mo, huwag ka nang mag-expect na maraming magpapalakpak sa'yo. Usually talaga yung support mo, ikaw lang mag-isa. Pero don't worry, darating sa time, pag ikaw gumaling ka na, ay magko-congratulate sa'yo, sobrang dami. Gayun talaga yan sa business. Kaya nga talagang sa umpisa, entrepreneurship, it's not easy. Why? It's because yung talagang itetest dito, yung character na meron ka, yung emotions na meron ka. Kaya nga mentors, wag lang tayo magpadala-dala sa ganun. Kasi minsan pag nalungkot ka, ayaw mo na agad eh. 'Di ba? While you work on your personal development, ano pa mangyari sa'yo? Darating sa time, marami pang magdi-discourage sa'yo. Pinakamasakit, yung nag-discourage pa sa'yo, yung kaibigan mo. Yung nag-discourage sa'yo, pamilya mo. Yung nag-discourage sa'yo, asawa mo. Yung nag-discourage sa'yo, yung pinakamahal mo sa buhay, 'di ba? Pero focus ka lang. Kasi nga, hindi nga nila nakikita or hindi pa nila naiintindihan yung vision na nakikita mo sa business na to. O dito, nagre-reject sino? Yung mga kaibigan mo din, mahal mo sa buhay. 'Di ba? Marami pa nga ako nakita na hugot sa Facebook eh. Kung sino, yung mga online sellers lang to ha, hugot nila. Sino daw bumibili? Stranger. Mga kaibigan, nagsusupport, hindi. 'Di ba? Parang ganun yung hugot nila. So, ibig sabihin, yung rejection, kahit saan naman to, hindi lang naman to sa ating business lang. But of course, our business, matindi lang talaga ang rejection because this is a people's business. People's business kasi siya. So, in short, more on tao-tao talaga. Kaya naman, mas makikita mo na mas madaming rejection. Pero mens, believe me, umpisa lang yan. Darating sa time sila na rin lalapit sa'yo. Dapat marunong ka or aralin mo ang tinatawag natin na the art of Deadma. O, di ba? O, sino yun? Si Mina.
Hello, Mina. Ayan. So, dapat matuto ka sa tinatawag natin na the art of deadma. So, hayaan mo lang. Sinishare mo lang yung business. Eh, kung ayaw niya, edi ayaw. Parang ganun lang yun. Ang importante, i-share mo lang. Diba? Kasi nga, kumbaga parang ganito lang yan eh. It's as if offering coffee. Diba? Pag nag-offer ka ng coffee, eh, hindi naman lahat-lahat nagkakape, di ba? So, in short, pag hindi nagkape, edi wag. Parang ganun lang yun. Wag ka masyadong ano. Ayan, hello, Mentor Azumi, welcome. Ayan. So, ganun siya. Parang ganito lang yan. Sa rejection, parang pagpasok mo sa Jollibee. Dapat professional ka lang. Business lang. Trabaho lang to. Walang personalan. Parang ganun lang yung dapat iniisip mo. Masyado ka kasing nagiging emotional minsan eh. Di ba? Kaya natatamaan ka kaagad. So, pero parang dapat ano ka lang, yung Jollibee crew. Pagpasok mo, anong sabi? Anong sinasabi ng Jollibee crew? Welcome, welcome ma'am, welcome sir, welcome to Jollibee. Ganun lang sabi, di ba? Tapos, akala mo naman bibili ka, iihi ka lang pala dun. O, di ba? Pumasok ka sa CR. O paglabas mo, anong sabi? Alam niya naman na nag-CR ka lang eh. Ano sabi niya? Thank you ma'am, come again. O akalain mo sinabihan ka pang come again. O di ba? Ihi ka lang doon ulit. Di ba? Anong point? Kailangan professional ka lang. I-share mo lang yung business, wala masyadong emotion. Alam nyo, kanina share ko lang sa inyo mentors. I shared the business, I am business to 30 people. 30 people ang ginawa ko, kaya 30 per day sabi ko eh. Ganun sinasabi ko. So nagsisend ako, hindi ko mga kakilala kasi sa free time ko while waiting for Francis kanina. Alam mo, sa 30, 5 yung nag-reply. Ngayon may mga humahabol na how, mga gumaganon. Tapos yung iba nasisendan ko na ng link. So nakakatuwa lang kasi sabi ko, pag wala talagang emotion, may lalabas na talaga sa tinatanim mo, may aanihin ka talaga. Wag ka lang magpadala sa emotion mo. So work on it also. Ito pa mentors, darating sa time, di ba, may mga failures, may mga wrong decision makings ka. It's normal. Yung may mga times na magdududa ka sa sarili mo, it's normal. Walang problema dyan. Kasi iniisip ng iba, baka mali talaga yung pinasukan ko, hindi talaga tama to, parang ganun. Nagkakaroon ka ng fear, it's normal, men. It's normal yun. Kaya sinasabi ko na sa'yo na normal, ha? Hindi ka abnormal. Na i-feel din namin yun. Pero ang goal mo lang, kailangan mo lang pagtagumpayan. Kailangan mo lang ma-overcome yun. So ito ang ganda ng quote na to. Don't be discouraged. You're almost there. What God is giving you requires preparation, focus, commitment, and patience. Oh, di ba may apostrophe talaga. Discouragement is the enemy's favorite tool to use against you. He knows there is greatness inside of you. Alam niyang magaling ka. Doble ka pa sa inaakala mo. So, anong gagawin mo lang? Kick the devil in the teeth. Don't give up. O, di ba? Bakit? Kung sinong magki-quit, siya yung talo. Kaya dapat wag kang mag-give up dito sa business natin, mens. Kasi inumpisahan mo na. Ito lang sabihin mo, Lord, ikaw naglagay sa akin dito. What you have started, you're going to finish. Ikaw na bahala, Lord. Sisipagan ko lang. Pero Lord, i-bless mo ako, ha? O, palambing. Yan. So, ito pa. Why people quit? You don't know what to do. Tama ba? Pa-comment nga kung may point naman yung sinasabi ko. You don't know what to do. Ay, nag-quit ka kasi parang hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Oh, parang ganun lang. Ayan, you don't know what to do. Yes, sabi ni Mentor Risa, Mentor Juvie. Yan. So, hindi mo alam kung anong gagawin mo din kasi, no? Parang nangangapa ka din, tapos parang hindi mo nagigets kung ano ba talaga ang gagawin ko. Mentor Glyza din. Oh, ayan, nakaka-relate lahat. So, eto lang, mens. Don't know where to start. Ayan, si Mentor Donna. So, nangangapa nga. Oh, so, eto yon. Dapat magkaroon ka lang ng tinatawag natin na sense of ownership. Parang ganito lang kasi yan, mentor. Nandito ka ngayon sa business natin, which is, tawag dyan yung multi-level marketing. Pero parang ganito lang din eh. Example, nag-franchise ka ng Jollibee. Parang ganun lang din yun eh. Na iba lang, di ba? Pero the same pa rin yun. Dapat meron ka talagang tinatawag na ownership. Mens, alam nyo, when I started this business, wala naman din sumama sa akin. Pero, ako kasi, na-develop na talaga sa akin through time yung tinatawag na ownership. Na alam ko kasi I am here in Iloilo, sa Manila galing yung company natin. Eh syempre, sinong mag-a-assist sa'yo? Dapat yun yung ikaw din. Meron ka din gano'n na feeling. Dapat this is your business. This is not your upline's business. This is not your mentor's business. This is not Mentor Zoe's business. This is not Mentor Shin's business. This is not Mentor Risa's business. This is not even Mentor Mitch's business, di ba?
This is your business. Sa'yo to. Account mo to eh. Naglabas ka ng pera. Pera mo yun. Ibig sabihin, kailangan mong ibawiin yun, kailangan mong palaguin yun. Dapat may ganun ka na ownership na, hay nako, hindi ako nag-invest ng something para lang mag-ROI. Hindi ako nag-invest ng something para mag-pay-in lang. Ganun lang. Dapat doble, triple, million times ang balik sa akin ng pera na yon. O, dapat may mga ganun ka. So, sense of ownership talaga. Yung hindi ka nag-aantay sa ibang tao, hindi ka rin, CEO of your own business. Hindi ka nakaasa sa mentor mo lang. So, it means to say, alam mo, Mens, it's okay. Maging makulit ka. Ay nako, ayoko talaga na 6 months walang nangyayari sa akin. So, kasi ownership di ba? Hindi mo inaantay lang ba yan? Wala namang sinasabi yung mentor ko sa akin. Ano ba, nag-pay in lang ako tapos wala lang. Yun. It means to say, walang ownership yun. Bakit? Kasi nga, nakaasa ka lang sa mentor mo. Means, promise. Ang ginagawa ko kay Mentor Mitch, baliktad. Ginugulat ko siya, Means. May mentor ka, upline mo, gulatin mo. Ginugulat ko yan. Dami kong invite. Napapay-in ko na. Alam mo, nagulat nga siya one time. Kasi na-IBP niya ako. Tapos hindi ako marunong. Kasi may personal IBP lang ako. Nag-uumpisa pa lang ako that time. Tapos sabi niya, nako Mens, paano ba ako nakausap yung mo? Nagugulat na lang ako. Ang message mo sa akin, may gold ka. Nakalima akong gold, Mens. Naka just for you ako, Mens. Pero nung pina-IBP niya ako, hindi pa ako marunong that time. O, di ba? Anong point ko? Bakit? Sense of ownership yun eh. Hindi ako nakaasa sa kanya, hindi ako nagpapapresent sa kanya as much as possible. Inaral ko agad kasi I just learned na if you're going to learn the business fast, you're going to earn fast. Gusto kong madali yung income ko. Di madali ko ding aralin siya. So ganun yun. Ito kasi yung nangyayari, di ba? Maybe your sponsor didn't help you and you feel overwhelmed. So, kaya hindi mo alam kung anong gagawin ko. You feel that since they recruited you into the business, they should be spending all their time training you. Ayan. Diba? So, actually po, we are independent distributor. So, in short, ikaw talaga ang dapat lumapit sa mentor. Hindi yung mentor mo na pipilitin ka mag-plug in sa training. Hindi kailangan mo siyang aralin kasi kailangan mo siyang matutunan yung negosyo early. So, kaya kailangan, dapat, mentors, by the way, it's already 12. Allow me to extend lang. 5 lang naman to. So, 3 na lang. Ayan. So, ayan. Allow me to yan, dapat aralin mo talaga yung business mentor. 'Di ba? Kasi ito yung nangyayari. Because of that, you are pissed off. Have a negative attitude and don't know what to do. Ano ba yan? Parang hindi naman ako ina-assist. Hindi ka ina-assist or hindi ka talaga nag-e-effort din na, ay, ano ba kailangan kong gawin? 'Di ba? Kasi pag i-chat mo yan example lang si Mentor Risa, Mens, what's next? May isi-send siya sa'yo. Mens, what's next? Yun dapat ikaw, ownership. Ikaw dapat, ikaw yung nanggigigil. Naku, hindi pwedeng ganito. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Turuan mo nga ako. Example, best friend mo yung nag-pay-in. Say, Beshi, teach me kung anong gagawin ko next. Diba? Yung ganun, ibig sabihin, you will be the one to demand. Bakit? Kasi may kailangan kang mangyari sa business mo. Ownership, dapat ikaw na rin yung umuupo. Ano pa bang kailangan ko sa negosyo ko? Parang ganito lang yan eh. Example, nag-open ka ng restaurant. Di ba uupo ka sa restaurant po, ano pa kaya dapat lagyan ko ng ganito, ay dapat meron kaming ganito, ay dapat yung counter meron din ganito. Yun yung ownership. Di ba? Your business. So this is your business. This is not your mentor's business. This is not your upline's business. So bakit? Kasi kung aantayin mo yung mentor mo, paano kung babagal-bagal yung mentor mo? Yung nag-invite sa'yo, babagal-bagal. Di ba? Di babagal din yung pagdating ng milyon mo. Paano kung ikaw, sobrang sobrang mabilis, di ba? Binilisan mo, 1 year lang, hit mo na 1 million mo. Di ba? This is your business. Take ownership. Take ownership of your business. So think of I Am Business as your own company, 'di ba? So ngayon wala ka pang accountant, wala ka pang secretary, wala ka pang manager, ikaw lahat 'yun. So parang ganun 'yun, ikaw lahat 'yun. So ibig sabihin ay nako, ngayon lang ako magpapa-IBP sa mentor ko, pero habang magpa-IBP ka, wag mo namang i-plug lang tapos hayaan mo lang yung mentor mo. Pag nag-close deal, ay okay, tapos na, ganun lang.
Ownership, ibig sabihin, kailangan makinig ako, sulat ko, okay. Okay, ganito. Ang ganda ng sinabi niya. Alam niyo, mentor, share ko lang sa inyo. When I started I Am Worldwide, habang nagpe-present si Mentor Mitch, nagpa-plug in ako palagi sa lahat ng IBP at lahat ng IBP recorded. Lahat yan ng IBP, recorded ko yan, Mins. Ang dami kong record, iba-ibang version. So, ang ginawa ko, ni-record ko, bakit kailangan ko balikan, tapos aralin ko lahat ng IBP niya. Tapos, i-combine ko, hahanapin ko yung aking style, yung style ko. And even up to now, mentors, nagpa-practice pa rin ako ng IBP. Umiiba-iba pa yung version ko. Bakit? Kasi pina-practice ko pa rin siya. Ay, dapat shorten ko naman to. Ay, dapat ganito naman. So, ibig sabihin, ganun dapat ownership eh. This is your business. Yun. Hindi ka lang dito member lang. Darating sa time, magugulat ka na lang, kaya mo pang lagpasan yung income na meron yung apply natin, yung mentor mo, di ba? So yun. Take ownership, mens. Ito pa, number 3. Why people quit? Lack of belief. Wala kang tiwala, di ba? Wala kang tiwala saan? Ito, understanding the business. You need to increase your learnings and understanding of your business and establish 101% support. Pag wala kang belief, anong tendency? Fear will come, di ba? So, nagkakaroon ka ng fear. So, paano mawala yung fear mo? Kailangan sobrang taas din ng 100%, yung 101% dapat yung belief mo. Saan? MLM industry. Baka kasi, ikaw mismo, hindi ka rin proud na nasa MLM industry ka. Kinakahiya mo rin, o di ba? So, paano mo yan ma-overcome? Dapat, aralin mo ano ba talaga yung MLM. Kasi minsan, ang reason lang naman kung bakit wala kang 101% belief kasi you lack knowledge. So, paano malalaman yan? Kaya mag-plug in ka sa mga trainings. Lalo na pag mga YMLM, mga ganon. Ay, naku, be excited. Kailangan ko itong marinig kasi I know may makukuha ako dito. Dapat ganon yung thinking mo. Kasi nga, ikaw yung owner eh. Dapat matuto ka eh. Dapat mag-training ka talaga eh. Yan, company. Kailangan aralin mo yung company natin. Ayan, lalo na yung mga products natin. 'Di ba? Kaya nga yung reason nung nag-start ako, sobrang excited ko na matry yung products, ma-share sa mga may sakit. Kasi pag nagkaroon ako ng testimony, alam ko tataas conviction ko. To be honest, mentors, pag tatanungin nyo ako with regards sa product natin, sobrang taas ng ng conviction ko talaga sa products natin. Pero i-try mo sa akin na ipa-breakdown mo. Minsan di ko nga din masyadong ma-explain eh. Pero bakit nabibenta ko? Kasi nga 100% yung belief ko, 101% yung belief ko. Yun kasi yun. Alam nyo, mens, facts will tell but your story will sell. 'Di ba? So, ibig sabihin, minsan kahit hindi mo naman ma-explain masyado yan eh, yung talagang pang-science na explanation. Pero, yung belief level mo, nararamdaman niya ng tao. Kaya taas mo yan. Compensation plan, pag hindi mo pa masyadong maintindihan, aralin mo. Hanapin mo sa YouTube, hanapin mo sa mga trainings ng IAM, yung mga IDBP, hanggang matutally maintindihan mo, shucks, ganito pala siya. 'Di ba? Yung mga ganun na moment, hanggang pumasok siya sa sistema mo. Take ownership, ikaw talaga mismo. Yun. Kasi yun yung magpapabuild ng belief level mo. Ito pa, short-term mindset. Number 4 na tayo. Bilis natin. No? Ayan, short-term mindset. Ibig sabihin, ang paningin mo lang kanina, 6 months lang. 1 year lang. Trabuhin natin to 5 years. 5 years natin to. Talagang ikaw mismo, upo ka. Date mo sarili mo, yung punta ka sa coffee shop, dala mo notebook mo, muni-muni ka, o ano mangyari sa akin dito, how do you see yourself 5 years from now, 2 years from now, ganun, kailangan makita mo yun. Bakit? Kasi pag short term lang, yung mindset mo, example, part-time mo lang to, basta kikita ako dito, babalik ko puhunan ko at kumita ako ng siguro maka just for you lang ako, o di ba? Wala na, tapos na. Hindi mo na na-maximize. Ganun lang yun. So, eto mentors, always remember that everything has a process. Your journey of success, eto yan naka-process yan. Ito tingnan mo, di ba? Nag-uumpisa ka, gusto mo ng magandang buhay. Ngayon, meron ka ng mentor, tapos nag-invest ka doon, aralin mo, tapos yung magulat ka, friends mo, hindi naman nag-support sa'yo, tapos, eto ka na, Ments Donna, eto yung sinabi mo kanina, yung feeling mo, nothing seems to work, parang walang nangyayari sa akin. Pero ng goal daw, keep on improving your skill.
O darating naman sa point, okay ka na, nag-i-improve ka na ng skill mo. Aba, naisip mo, naku, parang wala talagang nangyayari. Mag-quit na lang kaya ako. 'Di ba? Pero remember mo daw yung why mo, bakit mo ginagawa yung business na to, para sa family, para sa friends mo, ay hindi para sa friends, para sa family mo, para sa minsan sa iba, sa anak mo, 'di ba? Para sa mga pangarap mo, 'di ba? Yung mga hugot mo talaga, balikan mo 'yun. 'Yun, 'di ba? Sobrang na-appreciate ko, sabi ni VP Aika, ang pinaka-why niya daw talaga is about sa parents niya, no? Yung sinabi niya gano'n, na every time na umahataw siya, pag uwi niya, tinitingnan niya lang daw si mama at saka si papa niya. Tapos nare-realize niya, umiiba yung mukha nila. Tinititigan niya lang daw. Ganun lang. Tapos nare-realize niya, ang tanda na pala nila. Kaya kailangan niyo pang bilisan. 'Di ba? So yun balikan mo yung why mo. Kung sino talaga yung reason kung bakit mo hinahataw to. Tingnan mo ngayon, 'di ba? Saan si BPI ka? Yun pala, no? Ang galing, no? Yung why mo, yan talaga yung magpapaangat sa'yo. Yan. Then, na-remember mo yung why mo. Anong nangyari? Keeps working. O, di ba? Then, you find success. Dahil, syempre, alam niyo naman, law of harvest pa rin. Pag marami kang tinanim, darating sa time, you're going to reap an abundant harvest. Then, finally, gets the support of your friends and your family. Diyan na yung point na yung mga friends mo, mga family mo, nagsusupport na sa'yo. Dati naman, negative yan sa'yo. Di ba? Ngayon, ano ka na, kumbaga, sinusuportahan ka na proud na sila sa'yo. And ang pinakamalupit dito, mentor, ito yung pinakil talaga ng success natin, that we will be able to inspire others to change for the better. So, ibig sabihin, you are here for a purpose. Wala ka dito para lang mag-pay in lang, para kumita lang. Actually, nandito ka for a greater good, for a greater reward, for a greater good, for a greater purpose, and that is to inspire others, to be an inspiration to others. Hindi mo alam yung ginagawa mo ngayon, darating sa time pala, magi-inspire ng marami yan, and you're going to tell a very beautiful story to the world. And the moment na sinabi mo yan, lahat ng mga tao na nag-uumpisa pa lang, nai-inspire mo din yan. Kaya naman wag kang mag-quit. Huwag kang mapagod. Tuloy mo lang ang laban. Huwag kang maiinip, huwag kang maiinis, huwag kang maiinggit. Ituloy mo lang yung laban. Push mo yan, mens. Ayan, dito sa Proverbs 13:11, ano sabi? Wealth from get rich quick scheme. Ito yung mga iba no? Gustong magmadali. Quickly disappears. Biblical na yan, mens, ha? Ano sabi? Wealth from hard work grows over time. And alam nyo naman, mentor, sa lahat ng pinaka-business book na pinaka-malupit is of course the Bible. Yun talaga yun. So kung maiisip mo nga din, dami mga tao sa Bible, no? Akala mo lang, you call them prophets, pero kung isipin mo, they are actually businessman. 'Di ba? May mga negosyo sila. 'Di ba? Kung mapapansin mo, may mga may mga herds, may mga flocks, 'di ba? They have their cattle. Ibig sabihin, they are also businessmen. Meron silang field. Negosyante sila, mentor. Ang dami mong makukuha dyang wisdom sa Bible. Diyan pala sa Bible nakasulat wealth from get rich quick scheme quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Diba? So, ibig sabihin, i-embrace mo to. Embrace mo to. Biblical yan, means. So, yun. So, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. When you feel like quitting, think about why you started. Yan lang yun. So, share ko lang to sa inyo, mentor, ha? You have to trust the process. Alam nyo, share ko sa inyo, mentor. Ito yung mga dating itsura ni Mentor Shirley. Ayan, o, di ba? Who would have thought na ito pala yung isa sa mga multi-millionaire ng company natin ngayon. Ayan lang nag-umpisa. Tingnan yung cellphone niya. O, di ba? Ayan, o. Ito pa, mens. Ayan. Mentor Marlon. 'Di ba? Mentor Saisa. 'Di ba? Nakikita niyo na yan, yung galing. Ang galing nito sa natin sa Thursday Testimonial, Ayan, ito din, Mentor Arya, 'di ba? When they started sa network. Ito, nang nagne-network pa si VP. Ayan, tingnan mo, 'di ba? Ito din, si Mentor Shirley. Ayan, o, di ba? Ganyan mga itsura nila before, Trust the process. Ibig sabihin, kung anong pinagdaanan natin, pinagdaanan din nila.
Eto ba, share ko lang sa inyo. Eto, familiar din sa akin to, pero ngayon wala na sila. Eto lang yung nagstay. Anong point ko? Ngayon, sino yung nagstay? Mentor Shirley, VPI ka. Anong sabi dito? You just can't beat a person who never gives up. Eto, Menso, ito na ngayon yung kanina, Mentor Shirley. Ito na nangyari sa kanya, naka-Ferrari California, tapos naka 25 million worth house and lot. Yung sinasabi ko sa inyo na sa likod niyan may swimming pool, yung picture na sa swimming pool, andyan yung nanay niya, dating nagpalaya sa kanya, ngayon siya din nag-i-enjoy sa nila, di ba? Kasi nga para din sa kanila yun, di lang nila naiintindihan ngayon, pero para din sa kanila yun, di ba? So that's her 3-year result. And what more pa sa susunod? Ang point ko din, men, sa-uumpisa pa lang tayo. It means to say, yan din yung mangyayari sa'yo. Yun dapat yung tinitingnan natin, ma-inspire tayo doon na, wow, darating pala sa time, bibili din ako ng kotse ko, kinash ko na, bakit? Overflowing, in abundance, di ba? So, ganun, di ba? So, yun yung mga pinaka-picture dapat na nakikita natin. And number 5, eto pa, last na lang to. Why people quit? Because ang tingin kasi nila sa negosyo natin, this is only a small-time business. Pang part-time, extra income, ganun lang. Kumita lang, parang ganun lang. Ibig sabihin, hindi malalim. Yan, hindi malalim. So, mens, ito ha, daanan ko lang to. So, ayan. So, meron tayong tinatawag na active income and residual income. So, syempre, ang active income, ito yung nagtatrabaho ka. Pagka hindi ka nagtrabaho, automatic, wala ka rin income. Ganun yung active income. So, ang residual income naman, so, ito, darating sa time, sa umpisa, yung time and effort mo, ito, tingnan ko lang ha, yung time mo, grabe, 100% effort ka talaga, pero, ano yan, yung income mo, almost zero. Actually, kung idodrawing natin yan, parang ganito yan eh. Letter M. Bakit? This is actually our map to success din yan. So, kung mapapansin mo, effort mo 100%, pero income mo wala. Darating sa time, 75% yung effort, time and effort na ginugugol mo dito. Pero yung income mo, 25% lang. Ibig sabihin, yun yung reason kung bakit sa umpisa nagki-quit yung ibang tao kasi hindi nila naiintindihan to, yung residual income. Ang gusto nila, this one. This is linear income. Ibig sabihin, yung monthly, meron kang income talaga, which is actually okay. Ito yung tinatawag natin sa job. Lahat kayo sa OFW, of course, may job kayo. Which is hindi ko sinasabi na pangit yan. But ang point ko, darating din sa point, di ba, na nag-iipon ka para sa negosyo mo. Why not gawin mo, isabay mo na ngayon. Di ba? Na kung saan, habang kumikita ka naman din sa residual income na meron ka, sa active or linear income na kinikita mo, gawin mo rin to. Huwag ka munang mag-isip ng income. Bakit? Pag naintindihan mo yung residual income, given na yan, nawala muna sa umpisa. Later on, 75%, pero at least may income ka na. Yun nga lang, income mo, liit. 25% lang. Darating din yan sa time na parang talagang yung effort mo equivalent din sa income mo. And ito yung pinakamatindi sa residual income. Darating sa time na marireverse yan. In short, 25% na lang, pero ang income mo sobrang laki na. Darating sa time na kahit wala ka ng effort, ito na yung sinasabi natin na passive, which is nangyayari na kina Mentor Shirley Sibulan. 'Di ba? Kahit hindi pa sila magtrabaho, mens, kumikita na talaga sila passive. Kasi nga dahil sa one account policy natin. At yun din talaga yung goal natin. Pero bakit hindi sila nagsa-stop? Hindi sila nagsa-stop because they do believe na yung life nila is meant to inspire others. So in short, paano nila gagawin yun? Kailangan mag-level up pa rin sila. So hindi pa tayo tapos eh. We are just getting started. Diba? Black Diamond pa lang tayo, mentor. Pero anong pinaka-goal natin? Crown Alpha Mentor. Anong pinaka-goal ng company? Mens, ganito kalaki ang goal ng company. Ang goal ng company natin, mentor, magkakaroon ng leader or mentor. Yan, network leader, nakikita ng 10 million per month. Mens, meron na tayong 3 million per month. Sino yun? Mentor Shirley. Nagsa-start pa lang tayo, 3 years pa lang tayo. Mens, believe me, pwede din tayong ganun din. O, mens, ito na lang. Nag-start ako January.
Pero active tayo talaga February. 5 months pa lang ako sa business. On my 4th month, nag-sapphire na ako. I just learned na yung iba, 1 year pa bago nag-sapphire. Anong ibig sabihin? Means, pwede tayong humabol. Hindi siya about kung kailan ka pumasok. Ang pinag-uusapan dito kung kailan ka nagseryoso. Kung ibig sabihin last year pa yan nag-join yung iba, pero hindi nagseryoso yan, talo sila ng ikaw. Talo mo sila na siniseryoso mo talaga. So dito mentors, ang pinag-uusapan natin, gaano ka kaseryoso? 'Di ba? Kasi nga, ito, yung effort and time na sinasabi dito, mentors, it's either papatagalin mo lang yan or bibilisan. Ikaw ang magde-define kasi nga ikaw ang owner ng sarili mo negosyo. Ikaw ang magde-decide niyan. Kagaya nito, it took them ilang years sa iba na mag-diamond. Pero ments, kaya naman din yan 1 year kung talagang siseryosohin mo. 'Di ba? So, ibig sabihin, gaano ka ka-committed, gaano ka kaseryoso, ganun yun. So, yun, mentors. So, ayan. So, ang goal talaga natin dito, financial freedom. Paano? Through our uni-level, ito talagang pinaka-wild sa lahat. Yan, yung uni-level, yung wala ka nang gagawin, kumikita ka talaga. Diyan tayo papunta, ments. So, kaya naman, ngayon pa lang, i-build mo na. Ngayon pa lang, ments, huwag ka masyadong mainip. Huwag ka munang masyadong mainip. Maaga pa para mainip. Meron ako sinabihan ng ganyan eh. Na-discourage agad, sabi ko, masyado pang maaga. Sabi ko ganun sa kanya. Alam mo, na-realize niya, nga, no, masyado pang maaga. Trabahuin natin to. Bakit? Nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi mo lang kasi naiintindihan. Hindi mo lang kasi nakikita talaga yung kabuuang vision. Ang laki ng tinatrabaho natin, mens. Huwag ka munang mainip. Kasi nag-uumpisa pa lang talaga tayo. Nagbi-build pa lang tayo. So, ibig sabihin, pag nagbi-build pa lang tayo, pupuk-pukin talaga natin. Expect to it, hard work talaga to. Pero, wag kang tumingin dito. Tingnan mo yung nasa dulo. Kaya naman, di ba, yung mga driver nakaganon, malayo, hindi short term. Bakit? Ma-aksidente sila pagka ganun. Doon ka tumingin sa malayo. Ganun yun. Tingin ka dun. Pag nagbabay ka, nakaganon ka ba? Hindi naman ah. Nakadun ka nakatingin. Nakikita mo naman din yung din dito, di ba? Ibig sabihin, dun ka nakafocus sa price. Dun ka tumingin. Sa dulo. Ganun siya. Nagets niyo ba, mentors? I hope na-i-impart ko yung gusto kong sabihin sa inyo, mens, no? Ayan. Ito yung magiging future natin, mens. Ayan, 2 million ng 2020. 1 month. Ayan, ito yung mga vision natin. Dito ka tumingin. Huwag ka tumingin sa ngayon. Wala akong invite. Lahat ng mga kinakausap ko, hindi naman nagjo-join. Huwag ka dun tumingin. Dito ka tumingin. Mens, dito ka tumingin. Dito ka tumingin, mens. May 4 yan, mens. May 11 yan, mens. Last month lang yan, mens. Dito ka tumingin. 3.5 million in just 1 month. Mens, dito ka tumingin. Dito ka tumingin, mens. Ayan, Mentor Shirley, hindi lang siya mag-isa. Even yung sumama sa kanya, Mentor ka 2.5, Mentor Precious 2.3, Mentor Patsy 1.4, mens. Isang month lang nila. Ngayon yan, mens. Updated yan. Diyan ka tumingin, mens. Huwag kang tumingin dun. Huwag kang tumingin sa ngayon. Nagbi-build pa lang tayo. We're just getting started. But the best is yet to come. Yun. So yun, mentor. It's not about how you start. Always remember this. It's about how you finish. How you finish the race. So yan, mentors. I hope na may natutunan kayo sa ating mentoring, and I hope na naka-contribute ako sa inyo. Mens, always remember this, nag-uumpisa pa lang tayo. Ang laki ng tinatrabaho natin. And kung nakakalimutan mo yan, ulit-ulitin mo. Anong plano mo? Para kanino yan? Kanino ka bumabangon, humahataw? Ito lang, mentors, tip ko lang sa inyo before tayo mag-end. If you're down, go up. Ibig sabihin, pagka down ka, message mo upline mo, message mo mentor mo, message mo kung lumapit ka sa akin. But if you're up, go down. I-share mo yung excitement mo, yung gigil mo, yung energy mo sa lahat ng under sa'yo. Ganun yung gawin mo. Then pag napanghinaan ka naman loob, okay, go up ka naman. Bakit? We are your family. We are your God-made family.
So magtutulungan tayo, maghihilaan tayo sa pataas. Hindi man siya madali, pero always remember this, it's going to be worth it. So right now, I declare talaga mentors, and we will receive it by faith. Lahat ng countries na meron ang buong mundo. Wow, grabe ano. Lahat yan, meron tayong distributor under natin yan. Why not, di ba? We're just getting started. The best is yet to come. So ayan, mentors.